Ano pa nga ba ang nasa Bicol bukod sa Mayon? Yan ang matutuklasan natin sa bago nating adventure. Kasama ang Team Istokwa at sa loob ng 4 na araw ay mag-a-adventure tayo at magka-camping sa mga hindi kilalang pasyalan sa Bicol. Maganda, raw, at syempre, libre ang mga pupuntahan nating lugar para mag-camping. Kaya kung sawa ka na rin sa paulit-ulit na itinerary sa Bicol, siguradong magugustuhan mo ang biyahe na to. Tara at sumama ka sa amin! Sabay-sabay nating tunghayan ang mga nakatagong paraiso sa Kabikulan. Kahit walang tulog, 24 hours. Welcome sa Istokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Hello guys, Jericho Rosales here. Dito tayo sa Shell Pugon. Meron tayong problema agad. Di ba tayo nagsisimula ng biyahe? Masaya yung tambucho ko dun sa ating saddlebag. Buti na lang si Clyde ay meron nadalang insulation foam na remedyoan natin. Sa Atimonan, Quezon pa dapat ang meetup ng grupo, pero kaming tatlo nila Clyde at Patrick dito na sa Marikina nagkita-kita dahil isa lang naman ang ruta namin. Backdoor ang napili naming ruta, umakyat ng Marilake, tapos nag-shortcut sa Pililla Windmill. Pagdating ng Pangil, Laguna, nagulat kami sa baha kaya walang nagawa ang mga naka-scooter kung hindi magtulak. Pinasok tuloy ng tubig yung mga CVT nila. Sa Lucban, Quezon na nga kami nabutan ng liwanag. Dire-diretso ang naging biyahe namin at pagdating ng Atimonan, nandun na naghihintay ang mga kasama namin sa Team Istokwa. Dito tayo sa M. Kunyari din natin sila nakita. Ikot tayo sa M. Oh, ikot. Uy! Ito pala sila eh! Kanina pa kayo dyan? Record eh! Pinindot na gano'n eh! Naglatag lang eh! Mga nakatulog na ako eh! Ako nagsabit ako doon eh! Sana all nakatulog na! After ilan hours? 13 hours? Na nagbiyahe tayo, nakarating na tayo dito sa Bay Park ng Atimonan. Nauna na dito yung ibang members ng Team Istokwa. At ngayong magkakasama na kami, maghahanap muna kami ng kakainan. Hindi pa sila nakatulog. Nakaidlip din naman tayo kanina kahit pa paano. Siguro pagkatapos kumain, siesta muna bago bumanat ulit. At masarap matulog pagkakain eh. Ito nga pala ang mga kasama natin sa Team Istokwa. Ang grupong ito ay kinabibilangan ng mga subscribers at followers natin na ngayon ay kasama na natin sa mga adventures. Gusto mo rin bang makasama kagaya nila? Kailangan lang meron kang Freedcon Intercom. Send ka lang sa akin ng photo ng iyong Freedcon at pasok ka na. Ganun lang kadali. Sa di kalayuan ay nakahanap nga kami ng makakainan. Isa sa pinakasulit na karinderyang nakainan ko. 160 pesos, meron na akong isang pirasong malaking hiwa ng paksiw na bangus, tapos good serving ng pinakbet. Pag ang pakbet ay half cook, hindi siya totoong pakbet. Kaya ang origin pala ng pangalan ng pakbet ay pinakabet. Ibig sabihin, in-overcook. Kaya mas lusak siya. Hindi pala, mali pala. Pinakabet. Baliktad. Hindi, pinakulubot. Parang ganon. So magiging ganon lang siya kapag overcook siya. So kailangan ng pakbet overcook. So hindi dapat half cook. So ang pakbet na half cook ay ano naman tao? Wala pa ngayong punchline eh. Ayoko na. Pero totoo yun ha, ang pakbet Ilocano, overcook talaga yung gulay. Saka mas masarap nga yung pakbet pag overcook yung gulay eh. Pagkatapos kumain at mabusog na ang lahat, matutulog pa dapat kami. Kaya lang para makatipid kami sa oras, malayo-layo pa yung destinasyon namin, nagdesisyon na kami ituloy ang biyahe.
Safety first. Safety first. Sobrang inaantok na lahat. Matulog muna tayo. Gago, nakakaantok, Brad. Ngayon ko lang ulit naranasan yung ano. Gusto mo lang umuwi sa gitna ng biyahe. Papagod pala to. Kailan tayo? Uli nagbigol kasi kami ni Clyde. Kailan nyo pre? Last year. Tagal na. Nasanay kami yung malalapit na lang yung pinupuntahan eh. Pre, parang ganyan din sinabi mo, nabigol tayo. Ano? Deja vu. Deja vu wala. Feeling ko, sabihin mo rin yan sa third na kung saan masabihin. Pang ilang beses mo na ba rito? Kaya, hindi ko alam eh. Yung ibang motor, Tayo nun, pre. nakarami na rin kasi ibang motor. Nadala ko na Punta tayo dito. ng procession pa, uwi. Ang problema nga, yun nga, nasabi ni Vince kanina. Si Maki. Yung dating namin dito, tanghali. Pero yung dating natin last time, tanghali din oo, madaling araw. Oo. Kaya hindi ko naramdaman din yung pagod. So dapat alis ng Manila, gabi, no? O kaya hapon. Hapon sa atin, hapon tayo. So sa mga pupunta ng Bicol, hapon kayo umalis ng Manila kasi napaka-traffic sa may bandang Lopez ba yon? Oo, Lopez. Lopez ba yun? Yung nag-bypass tayo. Oo. Nalalo tayo na traffic. Sabi ko dapat diretso na lang. Kaso pinilit mo. Dahil doon sa ginagawang flyover ng expressway, napaka-traffic. PNR yun. PNR ba yun? PNR yun. So PNR, nila, bubuhayin nila. Mula mula Pampanga. Bicol. Kaya pala yung release, hindi pa nila tinatanggal, no? Kahit delikado. Yung pa rin yung gagamitin nila. Nililipat lang recycle. Ba, hindi nila tinatanggal yung release na may, saan ba yun? Gumaka. Historical site na yun. Nakita yung mga lubak doon, lahat ng lubak doon may kwento. Kaya pala yung mga lubak sa Quezon, no? Hindi nila inaayos. Oo, kasi may sentimental value na yun eh. National Heritage pala yan, ha? Oo, parang Quezon Memorial Circle na yun eh. Parang yung mga Spanish, Spanish bridge. Oo. Hindi nila hindi nila binabago. So pati yung mga lubak, ganun din pala. Oo, ganun din yun. Kumbaga, yung mga na-aksidente na doon, nandun na yung mga memories nila. Cut. Kayo, ano sa tingin nyo yung dahilan kung ba't hindi mawala-wala yung mga lubak sa Quezon sa kaibang parte ng Bicol? Sarap mo pala subuan. Mamaya, subuhan kita. Tignan natin kung gaano ka-accurate yung forecast ng windy.com. So, pagpunta nyo sa windy.com, pindutin nyo lang tong tatlong guhit na yan. Tapos, display more layers. Select nyo yung rain accumulation. Tapos pinaka-orange na part. Ayan. Yan yung pinakamaraming rain. Tignan natin kung tama. Tayo ay nasa banda. Tama naman. Nandito tayo banda. Tama naman. So, dito banda yung first spot natin. Tignan natin yung forecast bukas. Gagi, hanggang bukas muulan. Medyo ganito lang din naman. Ayan o. Pero Saturday wala na. Pati sa Siruma. Ibig sabihin, safe kami sa Siruma sa Putik.
Pinatila lang namin ang ulan para hindi na kami maabala na magsuot pa ulit ng kapote. Tapos aalisin lang naman namin. Dahil pag ganyan bigla ang malakas na ulan, madalas talaga dumadaan lang eh. Parang ano lang oh, magsusundo lang anak ko. Punta ng Bicol, naka-t-shirt. At hindi nga kami nagkamali. Dahil maaraw at mainit na ang panahon, hanggang makarating kami sa Libmanan, Camarines Sur, kung saan plano namin magpalipas ng unang gabi. Ang libo-libo nila. Okay pa naman. Lying yan. What do you think? Hindi siya nagsasabi ng totoo. It's lying. Hindi. Parang kinilaw lang. Hindi naman lain kasi yun. Hindi nga. Pero anong dahon siya? Uy, dito yung kanin niya. Dito yung kanin ko eh. Kamuting kahoy? Ano yun? Bulang lang. Ay, ano? Lubi. Oo, lubi-lubi. Bulang lang tuloy. Bulang lang. Yung luto pala yun. Akala ko nagbibiro ka lang. Sarap. Ngayon natin ng lubi-lubi. Ito, lagyan mo na dyan sa inyo. Hindi. Sa'yo lang yan. Dito na sa akin. Grabe ka naman. Order, tinikman mo na doon eh. Kaya ugali niya yan. Para bigyan siya ng roll. Strategy niya yan. Iba yung lasa. Inuman mo na kaya yun, pre? Grabe ka naman. Patikim ha. Pagkatapos namin mag-early dinner ay dumaan muna kami sa palengke para makabili ng sinasabi ni Patrick na local dish sa Bicol na kung tawagin ay pinangat. Iba daw kasi siya sa pinangat na parang paksiw yung luto. Kaya na-curious ako dahil mahilig talaga ako sa local delicacies, lalo na yung mga hindi nabibili sa mga pasalubong centers. Hindi ko madalit maanghang. Maanghang? Paano nyo malaman kung alin yung maanghang? Dalawang tali. Oh, okay. Ang galing. Ano po yung laman niya? Malambot na lukan yun. Tapos Ano yung lupa to? itong Yung buko. sinasabi ko, Ano yun? yung gitna Ilan na ba ito, ng kuya? nyog, tsaka buko. Parang kung sa mangga maniba lang na ano. 6 na maanghang. Opo. Iyo, So hindi pa siya nyog pero hindi na siya buko. Oo. Napakalaking tulong talaga nitong ating emergency backpack na to. Nalitan ko na wala yung orange. Ay, hindi pala nawala, tinapon ko kasi inatkat ng aso. Sinabit ko na may lamang pagkain, ayun. Pinagkisita ng aso. So, kapag kayo ay moto camper, siyempre namimili ng pagkain sa palengke. Imbis na naka-plastic ko, di suot-suot nyo yung ano nyo, pinamili. Dala-dala pala, hindi suot-suot. Wala na kayong bibilin? Hanggang bukas na yung mga ano nyo? Nanay! Andito na naman ang apo mo sa labas. Wala ka pa rin sinelas na eh. Si Nanay Leonora ay isang lokal na naging kaibigan na natin. Aksidente lang natin siyang nakilala noong unang beses tayong maghanap ng pwedeng mapagkampingan dito sa Libmanan. At ngayong pangatlong balik na natin ay para na niya kaming mga anak kung salubungin niya. Tabi lang ng batis ang bahay nila nanay. Resort nga ito dati kaya lang napabayaan na, gawa ng dalawa lang silang mag-asawa na nakatira dito. At hirap na silang bumaba sa batis dahil matarik ang daan. Ay tayo, magandang gabi. Naalala mo niyo pa kami. Pumili akong pinangat. Saan yun na? Hindi, meron kami. Pasalubong talaga ito. Pinangat ka, dito mo pa din nala sa amin. Eh, wala kaming mabili ng ibang pasalubong eh. Kayo! Meron na po. Baka hindi na ako kakain, pre. Hindi pa. Bukas na. Mamaya, kompleto na tayo. Kahit walang tulog, 24 hours na pala tayong gising, pre. More than. Ano, hindi, may lip naman, mga ano. Available na pala ulit yung ating hammock kay memory.ph.
Sa mga aabang, ayan. 6 lang yung na-restock natin. Kasi naman yung ating mananahi ang tagal-tagal Pero magkakaroon na yan ng third batch. Actually second kasi yung first batch. Ano lang yun yung first saka second na ating first batch lang yun. Anyway, message na kayo kay memory.ph kung gusto nyo mag-order. Dahil di ako nakapagdala ng kutsara. Camper ride. Tulgo ako isang hibla ng Obo! Paano mo ginagamit? Oh, galing! Bushcrafter! pork and beans. Buton, rap, Yun yung sarap. sinasabi ni Ike na isa lang daw yung pork. Kaya hindi plural yung pork. Pork. Ay, sorry. Iki, kahit wala ka, sana malaman mo, lagi ka pa rin naming topic. Busin nyo para Hindi dahil may hair loss, hindi dahil sa taglay mong katalinuhan. Kung nasa ka man ngayon, sana Iki, diyan ka na lang. Kain direct. Tara! Ba't kayo preview sa kung kanin nyo, no? Anong sikreto mo, Brevi? Nakakalala. Sa masarap na kanin. May hint ng bulbul. Okay na naman, puro kapabuyat. Hindi lang bulbul, pre. Pag ikaw pwede. Oo. Uy, ang ganda niya na! Paring Clyde! Ang galing! Guys, ang galing ng plato ni Clyde, oh. Talaga. Pag hindi siya ginagamit, flat lang siya. Bisan sa transition. Diba? Ano siya? Space saver. Ngayon, meron siya mga botones na kapag kinupi mo. Ayan, diba? May folds na siya susundan mo lang. Nag-a-appeal itong tao, nagmumura sa background Sorry. Bibili yan. Guys, yung mga kasama ko talaga, magpasensya nyo na. Replant ko ka pang Mga walang yan Oh. Tapos plato na siya, di ba? Pero hindi. Galing. Tapos hugasan mo siya kaya reusable, di ba? Bawas basura. Yan, sa comment section yung link. Oh, kumain ka na. Personal kang gamitan. So, magkaiba talaga sila. Ang pangat at pinangat, magkaiba. Ako hindi. Walang gata ang Sa Bulacan ako lumaki. Sa... Galing, no? Nakakamiss yung mga gumagawa nito na kahit ang busisi Pinatsagaan nila. Parang gawin. Baboy. Uli mo datarin mo, babalot mo. Alis ko na rin kaagad. Kinabukasan. 16 hours. Kasi kinabukasan pa naman. Kagandahan talaga ng 4x4 na tent natin. Kapag matutulog na, pwede mo siyang gawing closed tent para mas warm dito sa loob. Bago tayo matulog, last budol, kung gusto nyo ng headlamp na talagang tatagal, ibig ko sabihin yung matagal nyo magagamit ha, ito ang itry ninyo. Ang nagustuhan ko sa kanya, bukod sa yung modes niya ay yan yung brightest, low, tapos yung lowest, red, and then SOS. Yung kanyang battery, mga kaibigan, ay removable and replaceable. Ayan o, yung battery pang vape na size. Ito galing to sa gimbal. Bakit maganda siya? Kasi diba pag may flashlight ka na, built-in yung battery at rechargeable. Pag nasira yung battery nun, sira na rin yung flashlight. Unless magkakilala kang nag-aayos at nag-replace ng battery. Ito, kapag na-overcharge mo yung battery, masira, mag-bloat, pwede mong palitan. Speaking of palitan, kapag na-low-bat siya, magagamit mo pa rin basta meron kang extra battery. Hindi kagaya ng ibang headlamp na kailangan mo muna i-charge bago mo magamit ulit. Diba? Kaya bumili na lang ako ng
extra battery niya. Actually, hindi ko binili. Kinuha ko yung sa luma kong gimbal. Yan o. As usual, nasa comment section, sa pin comment yung link. Na-adjust din pala yung angle niya, no? Yan. At natatanggal siya sa kanyang headband. Di ko alam kung bakit mo siya gustong tanggalin or gusto yung tanggalin, pero ayan. Ito yung headband. Ito yung flashlight. Madali lang siyang ibalik. So ayan, matutulog na tayo. Bukas may panibago tayong spot na pupuntahan namin sa bandang Camarines Sur. Abangan ninyo kung saan. Good night. Medyo masama ang gising natin. Sakit na lalabunang ko. Para may sugat. Ito yung floating tent kung tawagin. Pangarap nating setup to eh. Cot bed siya, tapos may tent sa ibabaw. Tapos may sarili siyang tarp. Itong tarp na to yung pinakaano niya, shelter na niya. Hindi ko lang alam kung yung tent na to ay nabibilihan pa ng tarp na kasing ano niya lang, shape niya lang. Pero alam ko hindi na. Ang kagandahan dito nga, yung tent mo ay kahit bahain or yung pwesto mo kahit bahain, wala kang problema kasi naka-raise yung higaan mo. Tsaka ano to, matibay ito. Parang 200 kilos yata ano nito, maximum 200, 150. Tapos yung gamit mo nasa ilalim na. Meron ka pang door sa likod kung mainit, may tataas mo siya. Yun nga lang ang problema ko nakikita dito pag mainit, pag expose ka talaga sa tama ng araw dahil napakababa nung bubong mo. Init talaga. Para kang ano dito, nasa oven. Pero syempre, kung pupwesto ka sa sa isang spot pag summer, hanap ka ng shade para di mo ma-experience yun. Okay to. Pricey nga lang. Sabi ni Pat, tinabot ng 13K yung buong set. Kasi iwaiwalay mo bibilin to. Uy! Bushcrafter! Nakapagdala lang silang Semi-bushcraft. Semi-bushcraft. Sinunugawan kami. Kaya makasarap kasama si Patrick eh. Branded yung mga pagkain binabaan. Hinikinuha ko lang doon sa... Pati yung mantika yan, SNR pa yan. Ano lang yan? Doon sa shade na Wag natin pakita na spring lang. Hindi mo lang din nagamit yan. Puta ragis. Pakala gamit ko malang dito. Magpapaturo pa lang ako sa'yo eh. Pakala gamit ko makalag. Di ba minsan madalas yung drone? Ano pre? Ano tsura sa loob pre? Ang ina, bold na yata. Hintay ko nga eh. Yan ba yung tinapay version ng pagpag? Hindi, ano to, bushcraft tinapay. Naiwan ko yung lulutuin ko sa taas. Buti pinatira. Ano, itlog din naman. Toasted siya. Oo, pre. Para makain nyo, hindi nyo malatang luma na. Ang tanong, may kakain ba niyan? Meron yan. Ano yan? Okay, tamo, kahit si Maki, hindi niya alam kung ano yan. Ay, tinapay. Akala ko pancake. Wala, naiwan ko pala yung powder ko sa taas. Eh, tinamad na ako. Masarap naman to eh. Ang bastos ka pre ah. Niluto ko pa naman lahat to para ano. Ito yung maruya pre. Ano yan? Pinaglutuan muna. Tingnan mo maruya mo pre. Maruya. Sabi niya Favorite ko to makabawi-bawi ng pala bata. sa niluto ko rin.
Ganyan dito tayo, pagkaya mo kung Tara, papasikat tara. sa luto. Kasi Tara, mga mga nangungutsayan sila. Mga luto. Saan ba tayo? Diyan? Pero joke-joke lang yung pre, baka sumama. Okay lang yun. Baka mamaya nasama mo na to eh. Sarap naman yung maruya mo. Thank you. Kaya tayo lagi ng good item. Yung kape nyo eh. Pinaka-paborito kong tea ngayon, dandelion tea. Ay, hindi pala. Dandelion root tea. Ang bango niya talaga. Basta amoy cake siya. Diyan lang kayo dahil di pa tayo tapos. Marami pa tayong pupuntahan na camping spot. Ay, wala yung rhinitis ko. Maganda ng ganitong kapo, tapos na tayo magligpit at lahat. Nakita niyo yung usok. Mainit pa rin yung ating tsaa. Nakita ba yung usok? Basta mainit pa rin yan. Kung kayo pala ay pupunta dito, actually, hindi na operational yung pwesto nila nanay. Kasi dalawa lang sila mag-asawa nandito. Hindi nila maasikaso, gawa ng mahirap bumaba. So, bigyan na lang kayo kila nanay. Siguro 100 per head. Sulit na yun. Search nyo na lang itong nakapin na coordinates. Yan mismo yung gate nila. Nanay, kumatok na lang kayo. Si Nanay Leonora. Ito yan sa Sitio Gimbal. Sa Barangay Libmanan. Ay, bayan pala yung Libmanan. Nakalimutan ko anong barangay. Pwede ka ba natikim ng kakao? Pupok mo sa pader para mabiyak. Sakto lang Yung mabibig lang yun. Sakto lang. Ikot-ikot mo yan. Okay na. Mabiyak mo na. Kaya nyo na po ito. Yan. Sipsipin mo lang para santol. Eto? Oh. Nga mo na. Kati mo. Lagyan mo yung kalati sa ano. Uy, sayang. Nalaglag. Tuloy mo na kamay mo. Lumikami ko pre. Yan. Ano natin? Kasi sip-sipin lang. Oh. Parang dakta lang yung kakainin mo. Hindi man dakta. Yung flesh niya. Yung santol, parang kumakain kang santol. Sarap. Talagang napamura pa sa sarap eh. Sa Siruma ang target destination talaga namin sa Bicol. Pero mamamasyal muna kami dito sa barangay nila Nanay kung saan napakaraming magandang paliguan. Isa nga dito ay napuntahan namin ni Clyde nung pangalawang beses ko dito sa Libmanan. Buungaw kung tawagin nila ang lugar na to. Bukod sa malamig na tubig ay meron din ditong kuweba na pwedeng i-explore. Mga kayo dyan sa may, hindi naman makakapasok yata yung motor na doon. Hindi, pinasok namin! Kasa? Yung nakaraan, oh! Kaya naman! Malambot yung lupa ngayon. Ay, titignan! Yan si Kuya Bornok. Isa pang lokal na kaibigan natin dito sa Libmanan. Sinamahan niya kami papuntang Buungaw dahil kakailanganin naming maglakad at baka maligaw kami. Malambot kasi ang putik sa trail at mahihirapan ang motor ng ibang kasama namin kaya mas maiging maglakad na lang daw. Bakit ano pre? Kapag sa putik, parang okay lang tumapak, no? Parang ini-enjoy pa. Oo naman. Pero pag sa same texture lang din naman. Pero parang nakakanginig lang lang. Sa tingin nyo mga kaibigan? Yung tanong mo, hindi na kailangan sagutin. Same texture lang naman eh, di ba? Kapit bahay yan eh. Yung mga magkakapit-bahay dito, 1 kilometro yung pagitan. Mura lang ang entrance dito sa Buungaw. 20 per head, tapos 100 sa kubo. Hindi talaga siya campsite, pero pwede naman mag-overnight. Malawak naman yung area sa taas ng kuweba na pwede magpwestuhan. At habang naliligo ang iba, nagluto na si Patrick ng pansit bato. Iba talaga pag merong cook sa grupo. Hindi na kayo magugutom, hindi pang masarap ang pagkain nyo. Mainit. Dahan-dahan. Kaliwa. Sige, pato. Sige, pato mo. Yan. Yan. Tapos,
Sobrang inis niya, no? Huwag mo pasayan, oy! Sayang yung sabaw! Huwag mo busin, para may gusto. Siyempre, istro. Kunin mo istro. Istroin natin. Pa. Yung pancit pa to sa tondo iba eh. Binuhos na eh. Kaya butin natin ito. May picture nga si JD. Bukod doon sa may kuweba, sa may Bukaw, meron pa palang isang liguan dito sa Libmanan na libre at maganda. Tinuro sa amin ni Kuya Burnok. Ito siya. Ganda. Mas maganda kapag malinaw yung tubig, kapag hindi nag-uulan. Pero kahit ganito yung tubig yan, napakaganda pa rin. At nabagit ko ba yung best part? Libre! Dapat before mag-lunch, magte-take off na sana kami para maaga makarating sa Siruma. Kaso pag ganitong magagandang languyan, talagang mawawala sa isip mo ang oras eh. Lalo na yung mga spot na kagaya nito na talagang kayo lang ang tao. Tapos tunog lang ng agos ng tubig ang background music ninyo. Itong nilalabasan ng tubig na to, yan, galing yan dun sa may Bukaw, yung kuweba doon, dito lumulusok. Sabi ni Kuya Burnok, mga 2 oras daw kung tutuntunin mo yung loob ng kuweba, dito ka lalabas. At dahil hapon na nga kami nakaalis ng Libmanan, inabot na kami ng dilim pagdating ng Siruma. Dito rin namin na-enjoy yung view. Unang beses ko dito, tuk-tuk yung gamit namin. Pangalawa naman ay Yamaha PG1. Kasama ko noon si John Fox. Pangatlo ay Honda Beat. Kasama ko noon si Clyde. Ngayon pang-apat at pang-enduro na motor na ang dala ko ay mas na-enjoy ko siya kahit na madilim. Yung mga kasama ko, Oh, galing ng beat! Oh, lakas! Oh! mukhang na-enjoy din naman nila. Tips sa mga pupunta ng Siruma. Wala punchline. Hindi, punta kayo ng punta kayo ng mga kilala niyo, yung mga kasama niyo, yung mga hindi masiselan, mga hindi maarte. Kasi may enjoy nyo lang to kapag lahat kayo masaya kapag nagsisitumbahan, no? Oo, Yan. Yung umuusok na yung makina. Lalang, okay lang. Woo! Nakababa! Congratulations! The first hero who conquered the Daldago Peak. Sabihin nung iba naka-hero. Para dyan naman talaga yan. Madali lang yan pag ganyan motor mo. Hindi pa matumba eh. Kaso ang bigat. Basta pre. Bakit? Sino may sabi kaya karami dalhin mo? Mga kaya tato. Parang kasalanan namin. Sorry. Parang sinabi namin ganyan dalhin mo. Hindi, akin yun na. Tensya ka na. Sorry kung nagdala ka ng bahay. Sumaki. Hindi si Previ. Previ yan. Medyo tumutunog yung buto eh. Lumalangit niya. Grabe, Previ. Hindi yung coach, hindi yung baka lumangit-ngit yung buto eh, no? Saan tayo hapon yan? Tangali tayo, alis. Makakaalis ako. Bert, okay lang, kahit di ka na sumasama. Meron nang pumalit sa, Bert? Sa trono mo. So, good luck sa pag-soloist mo ngayon. Mga kaibigan, si Albert ay si Lakwatcherong artist. Yung isang member ng Team Tiwalag na bushcrafter. So, hindi ko na siya masyado na-miss kasi medyo nagbo-bushcraft na itong isang kasama natin si Patrick sa Team Istoko. Saka mas masarap pagluto si Patrick. Bert! Love you, Bert!
na si pre, masira eh. May pressure, pre. May pressure, pre. May camera. nang ganun. Oo. Pre, tatakpa mo. Oh, yan. Takip mo. Oh! Eh, di daw. Tapos? Babalik mo. Every day, praise the Lord! May Kami na lang yung judge ni PJ. Yan! Order. Yan, gusto ko. Pwede. Ayan. Putang ina. Dapat pre kasama yung kasama yung rating sa presentation. Oo naman, dapat kasama talaga yun. Ayan. O ano yung Next camp ng Team Stokwa, meron tayong cooking show. Sino ano? Sino ang ating hurado? jurado? Kami dalawa ni PJ ang Yan. mag-judge sa luto nyo. Bibigyan kami ng criteria. Yan. Bilang ano. So dapat PJ sasama ka next camp ha. Kasi hindi kumpleto yung jurado kung wala ka. Ngayon, syempre, hindi naman pwedeng papakuking show ka, wala kang premyo. Yan. Okay na ba sa inyo yung 5,000 pesos? Yan. Oh, Fridcon, narinig mo yun ha? Kala ko sa'yo kung nagaling. O, ba't ako mag-abono? Sa Fridcon pala. Wala nga akong pondo panggas. Boss, minsan na ako maglambing. Sana mo matawa yung... Sabihin nyo lang, Fridcon number 1. Hina. One more. Fridcon number 1! Malakas! Ito ako kung bakit Fridcon ang pinaka number 1 sa lahat. Ay, may ganun pa, oh. Kasi kanina natumba si Maki. Oh, Sobrang ganda ng Fridcon si Clyde. oh. Nagko-combs kahit walang helmet. Nakalimutan niya wala na siya suot na helmet. Kasi ako, pre. Ah. Nakakausap ko kagad yung kahit malayo. kainin ba? Ibig sabihin, pre, kahit pala hindi ka nagmamotor, kailangan ako. Oh, sa next camp, boss. Misa lang to ha. Pang-premi lang sa mga Team Stokwa. Para maggalahan kami. Kasi ang Team Stokwa, Team Fridcon din eh. Ang sarap sa kamatis niyan. Tapos binigyan pa ako ng Brigado. Wala lang po ako sibuyas pero may kamatis ako doon sa mga kasama. Uy, kumikinot pa. Hindi ba binigay kasi natatakot? Hirap maniwala sa... Kanina tumatakbo sa'yo, no? Sabi yung... Hindi, mahihayin. Mahihayin talaga yung bata. Mahihayin. Mahirap maniwala kasi baka tinakot mo ka kanina. Grabe kayo kay Gerson. Hindi, mabait lang talaga sila. Mabait talaga sobra. Pati yung tatay, pati yung nanay, sobrang bait. Si Tatay Bernardino. Bando. Oh, Bando. Gaganda oh. Yung Kung si kasi yan Eugene, doon. ang ganda ng casting Kasi yan hindi ako dito, kasi no? marunong magluto eh. Hindi mo na kailangan ano tawag dito? Di ba papakuluan yung sibuyas, kamatis, ganun. Hindi sabay mo na, parang paksiw. Diretso. Pero walang suka. Oo, sinabawan lang. Kasi ang sarap nito pag may hindi mo sukaan. Masarap to pag lang, fresh lang. Yung parang... Ano man tawag doon, pre? Nilaga Sa mo amin, lang siya. sinabawan. Sinabawan. Ganun yun, kamatis, ilaw. sibuyas lang. Oh, tapos luya. Sige, magkanin tayo para may pwersa tayo mamaya. Meron kang breakfast mga dalas, mamaya na yung tabi. Yung pala yung tinatawagan mo, hoy! Pero mo pre, pinaghirapan nila yan. Tapos naatim mong kainin. Hindi mo, ilang tao ngayon yung hindi kumakain ngayon dahil Mahirap atimin pre. Sa totoo. Kasi kaya nakakita nyo, nakaganon pa ako ng short sa ibabaw. Hindi pala. Kaya tayo ng pero yung kahoy. Bumigay yung ayop kayo. Sorry pre. Sige, pumas daw. Tapos pinabukasan, ako hindi ko ulit rin. Para magkakam kami.
Kaya naman, kasi nung medyo mambun-ambun na, pinakit ko na agad yun kasi madulas yung mga pato. Pabag nga, so. Si ano tayo, ang tawag sa painting na yun. Painting to yung nakaganon, yung galit na galit. Hindi, taga Bicol to pre. Sanay na sanay yan. Oh, ang bilis nga no pag dyan. Wala kaya, pag kami hirap na hirap kami. Yung tinatapyas-tapyas. Oo. Oh, ilang strokes lang oh. Ang galing. Siyempre nililinisan pa ni Pat. Ay, panglinis pala. Uy, ang galing talaga. Grabe na yan! Umaagos, ang katas. Yan oh. Galing. Galing. Tapos iinumin niya oh. Wow, commercial. Sarap, ang tamis. Oo. Pag ganun muna, tapos ako nalagyan siya ng malalim na ganun. Pag tinapyas mo siya doon, tataglan. Ah, pa ganon. Ganito eh. Huwag nga, patayo, ay paano siya, Oh, yan. Pero yung tira ko, Huwag mo masyadong paslan. Talagang ano, straight. straight. Ah, straight. Yan. Oh, tapos, ganun. The side. Ah! Oo, saka mo na anuhin ngayon. Kapalan mo pa kasi wala pa eh. Bakit sa inyo ilang tira lang? Yun, yun. Ayun. Ay. Ang galing pre! Ang galing mo! Ang galing mo na pre! Goodness. I did it. Every day! Every day! Praise the Lord! Kaya tamis ang buko no? Ang sarap. Sariwa. Dapat kanya-kanya ano to, biyak. Oo, audition daw pre, audition. 3 4 Under fingers ang puso. 6 Eh, Otis tama. 7 8 Ba? Malalim ah. 9 10 Ano? 11 Parang, buko ba to? Bukol. Synthetic lang. Puro bunot pre. Puro bunot. 13 Oh, Hindi, sa ulo kasi siya tumira. Ah, mas madali pa sa dapat? puwet. Dito sa ay, buntot. Tangina sa puwet kasi dapat ang tira. Alam mo dapat Ulo-ulo kasi. Alam mo Okay dapat naman. yan eh. Oh, tinuloy ko na. Ay, ano na? dapat yun. Bunot na. Ito po gumawa ng giniling na. Pero masarap sa salad Yan, ayun na. Kita ko na ang butas. Ah, pare. malalim talaga. Oh, nag-crowning na. Ayun. Yun. Pre. Mga kaibigan, matino kami dito sa Timistoko ah. Talaga ano lang, pag may mga matatanda kaming kasama, pinagbibigyan na lang namin yung mga daddy jokes. So guys, Or itong green yung ano. papakain na tayo sa sistema guys. Talagang ano, nangangailangan tayo ngayon. Magpapa-birthday porn kami. Bigyan namin ng ano, ng grocery sila Kuya Bano. Badong. Bando. Kuya Bando, yan. Parang kumita-kita tayo dito sa pagbablog-vlog natin. Guys, ready na yung mga interview nyo? Ready na. Ready? Start music. Ready? Parang Avengers ah. Dati ka magbibigay, pre. Hindi, kayo na. Taga-camera lang ako. Para hindi... Masyado malata. Oo. Hindi masyadong sa akin yung ano, bash. Bash. Sa amin din. Blur na lang mukha ko, kailangan. Ayan guys, yung bahay nila, grabe. Nakakaawa talaga. Ang bahay nila dito sa bundok. Iyak ka. Dito sa Timistoko, ugali na namin yan, magpasalubong sa mga kaibigan nating lokal. Hindi natin ginagamit yung kanilang kalagayan para, Kuya, magkano kinikita nyo sa isang araw? Okay, Badong, pasalubong namin. Bando pala, Kuya Bando. Wala kayo? Hindi pa, ginalang namin. Wala na kayong pagkain. Hindi dami namin pagkain. Salamat sa buko, Kuya. Oh, sige. Salamat din. Thank you po. Pwede ka bang umiyak para sa camera ko?
Para marami akong kita ko yan sa YouTube. Maraming views. Tignan mo kaya, internalize. Isipin mo yung mga paghihirap mo nung kabataan mo. Sad music. Tara. Kaya salamat sa sa buko. Maya sisibat na rin kami. Thank you, Kuya. Salamat ng marami. Every day. Sabay-sabay ah. 1, 2, 3. Every day, praise the Lord. Magandaan itong hammock natin. No? Pag ganitong medyo maalinsangan, pero may hangin, para hindi ka masyadong lubog, higaan mo lang yung net na nakasara yung inner cocoon niya para mababaw lang yung hammock, hindi ka masyadong lubog. Naramdaman mo pa rin yung hangin, presko ka. Tapos pag malamig, ayun, open mo yung inner cocoon para balot na balot ka talaga. Napakagandang paraiso, mga kaibigan. Kaya na hindi talaga ako taong dagat eh. So, although maliligo tayo, pero hindi kagaya sa ilog na maya tayong sumasawsaw. Mamaya na tayo maligo. Mas masarap matulog pag nasa ganitong dagat na mahangin. Tapos, yung alon lang talaga yung naririnig mo. The best ang raw camping. Ayun. Isang isda na punta sa abroad sa China Sea. Itay! Tapos siya ng anak niya. Anak, huwag mo nang habulin si Itay! Sige, Inay! Tapos, 10 years later, namatay na si Inay. Ano matay siya na eh? Namatay, Inay! May dumating pa yun, nakakilala siya ng ano. Nakakilala. Balikbayan, pre. Balikbayan. Wait lang, sino pa si Inay? Ito. Wala na, patay na si Patay na. Balikbayan. Tapos, Gusto mo Canadian dollar? Meron ako dito, marami. Ay, magkakaahon na tayo sa hirap. hindi nga yung tatay niya eh. Ayun na nga sinasabi. Wala pa eh. Wala pa. Bading kayo! Ano ba din na yung tatay? Nagkita sila. Wala na yung bading. Nagkita sila. Anong sabi ngayon ng tatay nung nagkita sila? Ano? Not you? Sometimes we yell when we're sad, and sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad, and some lines we wish we'd never said. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Long it over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you?